Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Diba I'm back? I'm back, Pangga! Ako ay nagbabalik sa inyong mga telepihitan. Ang oras natin, 34 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ha? Hotdog! Ay nako, good morning sa lahat ng ating mga misis na kasama ngayong umaga. Ayan, sa lahat ng ating mga nanay na piniling makichismis muna tayo kay Tita Cora habang wala pa naman yung nagtitinda ng isda. Yung nakaasa kayo dun sa mga nag-iikot sa inyong barangay na mga nagtitinda ng buhay na tilapia. Hoy, may ganun sa amin, yung sumisigaw ng tilapia buhay, di ba? Tapos sinusundan ng mga stray cats. Kasi papakainin sila ng mga bituka ng isda. Diba? Ay may ganyan sa amin. Sino nakaka-relate? Ay nako, eto pa rin ang 20% ng chikahan, 80% ang dugsyohan at kayo nakikinig sa programang Baklita sa Woo Woo Woo! Dito pa rin sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihing radyo, sabihin mo. Siyempre, tayo pa rin ng same, pero... Iba! Diba? Ay, Pangga, napapabalita na parang magtataas na naman nga ng kuryente ngayong darating na Disyembre. Wow! Diba? Parang sunod-sunod yung gastusin natin, pero huwag ka mag-alala, Pangga. Diba? Mali mo, may Christmas bonus na paparating pa. Kaya't ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Pero wag ka din palaasa kasi baka wala naman talaga. Ano ba yung mga trabaho? I-comment nyo nga dyan sa baba na walang Christmas bonus. Alam ko yung mga yung mga foundation, parang wala yata silang mga mga Christmas bonus, 'di ba? Parang nakakasad naman 'yun. Nakakasad na yung mga yung mga kaibigan mo ay nagsisipag-shopping na dahil may mga Christmas bonus sila, habang ikaw wala kasi pinili mo magpakabayani. Pero palakpakan pa rin kita. Sabi ni Jasmine, good morning Tita Cora. Dumating na ang Disyembre, Tita Cora. Kaya nga dumating na pero kasi hindi pa dumarating yung Disyembre na inaasahan nating bill ng kuryente na ibibigay sa atin ng Meralco. Hindi lang ng Meralco, kundi ng tubig din. Ay nako, magtataas din. Ang Meralco, ang dahilan nila ay generation charge daw. Diba? Wala namang katapusan ng generation charge. Wala din naman tayong magagawa. Dahil nga sila din naman ang magtataas. Meron kang choice. Kung meron kang solar, diba? Pero kung wala ka namang solar, ano magagawa mo? Asa ka pa rin talaga sa pagtaas ng kuryente, 'di ba? Ay nako. Anyway, mga Pangga, marami naman talagang mga bad news ngayon kagaya na lamang ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, 'di ba? Diyan sa Negros Island. Nako, mag-ingat sa ating mga kababayan ha. Ingat-ingat sa ating mga kababayan na nasa malapit. Ayan sa danger zone ng Mount Kanlaon. Nako, mag-ingat po tayo ha. Magsuot po tayo ng mask kung kinakailangan dahil hindi nakakaganda sa ating kalusugan lalo na sa ating baga ang pagsinghot. 'Di ba? Hindi ng solvent kundi ng abo galing sa Mount Kanlaon. Ang sabi ni Dayan, non-profit organization, walay Tita Cora, 'di ba? Pero palakpakan natin ha. Kasi yan yung mga yan yung mga piniling magpakabayani, 'di ba? Sa ngalan ng pagpapakabayani, pinili nila na wag na makatanggap ng 13-month pay, di ba? Sabi ni Luz Victorious, ayan, contract worker sa government, walang 13-month pay, wala rin bonus. Ay, nakakalungkot, ganyan talaga yata ang panuntunan, di ba? Kapag contract worker ka. Ako ay wala pong alam sa mga ganyang bagay. Ang alam ko lang na kahit nakakaisang buwan ka pa lang sa kumpanya,
'di ba? Eh meron ka ng meron ka ng entitled ka na sa sa 13-month pay. Hindi man buo pero may porsyento na dapat matanggap mo. 'Di ba? Na siya namang siya namang nagagaya na din ako kay Kapitana Sisa. Panukalang batas yan. Ayan, na kailangang sundin ng ating mga employer dahil kung hindi, sa January ay magkita-kita po tayo dyan sa Dole. Ay nako! Mga vendors, mga magsasaka, Tita Cors, ay alam mo, totoo yan. Diba? Totoo yan. Ang ating mga kababayan na piniling magsaka at mag-harvest at mag-alaga ng mga ng mga hayop ayan sa mga farm wala po silang mga benepisyo. Diba? Mga benefits. Kaya sana naman, diba, kung makakita tayo ng mga magsasaka, wag maliit ang tingin natin sa kanila kasi pinili na lang magpakabayani para meron tayong kainin tas wala pa silang 13-month pay, diba? Ayan. Sabi ni Jasmine, sana all my work. Maghanap ng trabaho. 'Di ba? Huwag maging palamunin ng ibang tao at maging batugan, 'di ba? Piliin nating makatulong sa ating mga pamilya. Pero eto nga, ang chika ko for today's video. Kuya Kim, nagsalita na ang Trivia Master at Kapuso TV host na si Kim Atienza tungkol sa issue ng pagtatapos ng kontrata ng It's Showtime sa GMA7. Balitang-balita sa social media ang sakaling pagbabay ng Kapuso Network sa Kapuso Network ng It's Showtime na pinangungunahan ni Meme Vice Ganda, Bong Navarro, Kim Chu at Ann Curtis. Ay ang programa ni Kuya Kim naman daw na TikTok Clock ang papalit. Yan ang balibalita sa social media. Sa press con ng pinakabagong show ni Kuya Kim sa GMA7 na pinamagatang Dami Mong Alam, Kuya Kim. Ang taba ng utak na nakaisip. Masyado ka lang maraming nalalaman. Na mapapanood tuwing Sabado ng umaga. Natatawa pa rin ako sa Dami Mong Alam, Kuya Kim, di ba? Na mapapanood tuwing Sabado ng umaga, natanong siya kung TikTok Clock nga ba ang papalit sa pagbabu ng It's Showtime. Ayan, sa darating na January 2025 daw. Yun ang kumakalat na balita. Nakakalungkot naman yun. Pero 'di ba ilang beses nang sinabi ng GMA7 na under negotiation sila with It's Showtime, 'di ba? Which is yan din yung sinabi ni Kuya Kim. At ang sagot nga ni Kuya Kim, kung sakali man nag-TikTok Clock nga ang papalit sa show na It's Showtime sa Kapuso Network, para naman daw silang sundalo na laging handa, 'di ba? Wala din naman silang magagawa kundi sumunod. 'Di ba? Ganun naman talaga dapat, 'di ba? Wala kang magagawa kung yan ang binigay na time slot sa'yo. Sumusunod ka lang sa management, 'di ba? Ay nako, pero alam mo, feeling ko naman hindi naman tatanggalin ng GMA7 ng It's Showtime sa sa pananghalian sa noontime kasi mukhang malakas naman ang It's Showtime, 'di ba? Maraming nanonood. 'Di ba? Katunayan nga niyan, lagi nga sila nagva-viral, 'di ba? Parehas naman silang kumikita ngayon ng Itbulaga. So bakit tatanggalin? 'Di ba? Huwag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano, hindi pa naman natatanggal or wala pa namang kumpirmasyon na matatanggal ang It's Showtime sa noontime ng GMA7. 'Di ba? Alam naman natin na kayang-kaya naman yan ni Meme Vice Ganda. For sure ay may plano naman dyan kung sakasakali man na mawala sila sa noontime. For sure may fallback naman yung mga yan. Hindi naman sila tatanggalin dyan kung sakasakali man totoong tanggalin sila sa noontime na yan, 'di ba? Hindi naman siguro ura-urada na ganun na lang yun, 'di ba? Ay nako, hindi yan magugustuhan ni Belinda Sahona. Sabi niya, Tita Cora, nandito na ba si PPJ at Gandang Kara? Nanay ako? Tanungan ba ako ng nawawalang tao? Tari ng mga tanong mo, Belinda. Very relevant sa issue ng It's Showtime.
O sabi ni Winifreda Sarmiento, hello watching from Cebu. Pero ito nakakatuwa naman itong si Luz Victorio. Sabi niya, radio listener at nanonood din ako sa Facebook here. Sana nag-TikTok TikTok live, 'di ba? Lahatin mo, panoorin mo lahat ang sa lahat ng platform ang baklitas, 'di ba? Hindi lang just sa radyo nakikinig. Gwapa tita ko. Ay, sus naman. Parang bago naman sa'yo yan na nakikita ko araw-araw at sinasabihan mo kong maganda. Eto na ba yung, alam mo, lagi, hindi kasi ako sanay na nasasabihan ng maganda. 'Di ba? Hindi ako sanay ng mga, feeling ko kasi kapag sinasabihan ako ng maganda, ini-etchos lang ako. Kasi una sa lahat, eto na yung basihan mo ng ganda. Yung parang hindi pa nasusuot yung blusang itim. Paano? Diba? Grabe yung basihan nyo at standard nyo ng ganda ha. Taas-taasan natin yung standard natin. Dapat 12 o'clock na daw. TikTok clock nga. Diba? Sabi ni Jeff Tads, lahat na nagtataasan, ako na lang ang tatalon sa December 31 ng gabi para tumangkad. Wala tayong magagawa dyan. Pero naiuuso na din naman yung mga nilalagay na suelas, di ba? Sa sapatos para nang sa ganun ay tumaas ka. Yun nga lang, medyo hindi maganda. Parang tikbalang ka nun. Meron akong nakitang ganun. Hindi siya katangkaro. Nagsuot ng ganun. Parang tikbalang. Ay, sabi dito ni Erwin Valerio, Tita Cora, ang ganda mo ngayon. Totoo, walang halong biro. Kasi nga, hindi tayo nagme-makeup. Mukha tayong busog na platypus. Hindi muna ako nagme-makeup ngayong magtatapos ang 2024 at sasalubungin natin ng 2025 nang walang makeup. Feeling ko kasi parang ang bigat-bigat na ng mukha ko kaka-makeup. Sa mga papasok din sa trabaho at nagtatrabaho bilang sales lady, 'di ba? O promodizer na required sa kanila mag-makeup. Aminin niyo, ang bigat sa mukha ng makeup, 'di ba? Kaya lipstick na lang tayo. Ngayon nakaka-relate na ako dun sa gawain ng nanay ko na walang ginawa kundi mag-lipstick. 'Di ba? Na okay lang pala kahit wala kang makeup, no? Basta may kilay ka at saka lipstick ka. Yung nga lang para akong logo ng isang kilalang motel. Tita Cora, sabi ni Tita Rotel. Ayan, Tita Rotil. Ayun, sabi niya, mine ko na lang yung dress mo. No! Anong isusuot ko? Magbabara lang ako pag kinuha mo na to. Huwag kang ganon. Pero balik tayo kay Kuya Kim ha. Sabi nga ni Kuya Kim, handang-handa na nga daw sila kung sakali mang ibigay sa kanila yung bumalik kay Kuya Kim, no? Yung time slot, 'di ba? Pero alam naman natin, 'di ba? Ewan ko ba, basta may issue talaga ang It's Showtime, laging hinihingan ng pahayag itong si Kuya Kim. Bakit? Dahil kaya may issue sila dati ni Meme Vice Ganda or may sigalot sa pagitan nila ni Meme Vice Ganda? Gusto niyo na naman pagsabungin yung dalawa? Alam naman natin na si Kuya Kim pala, 'di ba? Pala sagot-sagot, pala kumikomento sa mga nangyayari, alam mo na 'yon. Asan si Tita Cora? Sabi nitong si Jessa Mac. Ayan, Jessa May pala. Ayan, dyan sa TikTok live. 'Di ba? Ako to. Kilay ang carry na kahit walang makeup, sabi. Actually, 'di ba? Wag na tayo mag-makeup ng sobrang kapal. Ayaw natin ng ganyan. Di ako busy. Ngayon, Tita Cora. First time ko makinig sa'yo, sabi ni Marjorie. 'Di ba? Sabi ko sa'yo, masaya dito eh. Mamaya ha, abangan nyo din ako kasi mamaya na sa din ako. Hot story ni Gandang Kara. That I'm not sure kung kung nandito na si Gandang Kara. Kasi alam nyo naman si Gandang Kara, very predictable talaga ang... Very predictable talaga kung kailan siya mag-absent. At unpredictable talaga kung kailan meron at wala.
ang hot story. 'Di ba? Pero ganun pa man, kung sakasakali man nandiyan tayo sa hot story mamaya, kung sakaling merong hot story, 'di ba? Dahil hindi natin alam kung meron ba o wala ba. Ganda Kara, baka naman pwede mo kong sabihan, te, meron. 'Di ba? Ayan, magkita-kita tayo dyan mamaya ha. Magkarinigan tayo ha. Sabi ni Ramjen, Tita Cora, paki-shoutout naman po yung salon dyan sa Pasay, Buendia. Ang lakas ng radyo nila sa Energy FM, napadaan daw siya. Anong salon? Salon dyan? Oy, speaking of salon ha, maraming salamat muna sa nag-aalaga sa aking mga nails. Hindi nyo makita kasi naka-mocha lang yung nails ko. Ang Harris J Salon and Body Spa, maraming salamat sa inyong pag-aalaga. Hello din sa'yo, Jane Sikian. Pag wala na rin siya, pag wala pa rin, ikaw muna ang pumalit. Gusto niyo ba palitan ko muna yung hot story kapag wala si Gandang Kara? Ang title, In Heat Story. Tapos Tapos ang team song, Don't you wish your cooking noodles hot like me? Ay nako, mga pangga, basta ang importante dyan, walang issue ang si Kuya Kim at saka si Meme Vice Ganda sa ngayon. Sumagot lang naman si Kuya Kim dahil natanong nga siya, di ba? Ng mga kaibigan natin sa press. Pero sabi nga ni Kuya Kim, handang-handa naman siyang tanggapin kung sakaling TikTok lock nga ang ipalit sa It's Showtime. Wala pa namang inilalabas na pahayag ang GMA7 kung totoo nga na chuchugiin ang It's Showtime sa kanilang noontime. Di ba, Jonah Batoon? Hi, Baby Rodriguez. Ay, mga nakaabang na kayo, ha? Sa ngayon ay hinihintay pa rin natin kung ano ang magiging pahayag ng kampo ng It's Showtime sa napapabalitang pagtsugi sa kanila sa GMA7. Ba't may ganon? May walang ganon. Pero maraming salamat Pangga sa inyong pag-antabay at pagtutok sa ating ngayong umaga. Nais ko lang pasalamatan ang umantabay at humalili sa atin sa ating supervisyong teknikal si Master Toy. Ayan. Sa ating Facebook Live si Baby Toby ng 106.7 Energy FM Manila. Maraming salamat Pangga at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa. Paano yan? Walang ganon. Wala siyang ganon sa pangalan. Sisa. Sa ngalan ng aking partner na si Sisa. Ay nako. Sabi dito ni Filimon, masaya makinig dito. Simula nakikinig, dito. Simula makinig kayo lagi. Ano? Anong sabi mo? Ay nako. Maraming salamat Pangga. Tayo pa rin ang same pero iba! We are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! O, Pasko na! Eto na! Ang awitin para sa lahat! Hark the herald.